Pagtuunan mong mabuti ng pansin sa kung ano ang mangyayari ngayon. Makikita mo ang kuha ni Russo sa isang lugar sa sinakop na Crimea. Isang karaniwang araw, isang karaniwang kalsada, truck na sinusundan sa unahan. Tingnan mo sa itaas, sa puntong yun ng langit may drone. Hindi ito basta-bastang drone na palutang-lutang lang. Itinuro ito ng Rusong nagbi-video at sinabi na parang sanay na siya. Yan na ang pangatlo. Yan ang pangatlo. Oo, pangatlo na. Doon lang sa bahaging yon. Yan ang realidad sa Crimea ngayon. Lugar na sobrang delikado ang kalsada, kaya ayaw nang dumaan doon ang mga driver na Ruso kahit mataas ang bayad. Isa sa mga kalsadang ito ay tinawag ng palayaw ng mga Ruso, ang kalsada ng kamatayan. Dito sa kalsadang ito, natuklasan ng Ukraine ang paraan para atakehin ang Crimea nang hindi kinakailangang salakayin ito. Ang mangyayari doon ay maaring magtakda ng kapalaran ng buong peninsula. Pero para maintindihan kung bakit ito mabigat, kailangan nating magsimula sa tahimik na pagbabago sa isipan ng mga Ukrainyano. Mas mahalaga ang pagbabago ng isip kaysa sa anumang bagong sandata. Sa halos buong panahon ng digmaang ito, ang kwento ng mga drone ng Ukraine ay naging kwento ng pangangaso. Isang drone ang humahabol sa isang sasakyan. Isang drone na kamikaze ang sumasalpok sa isang tangke. Mura ito, eksakto at nakamamatay. Pero palaging tungkol ito sa pagpatay ng isang target sa bawat pagkakataon, isa-isa. Pero ang pagpatay ng mga target ng paisa-isa ay hindi makakapanalo ng digmaan laban sa isang bansang kasing laki ng Rusya. Isang beses, may isang tao mula Ukranya na nagtanong ng ibang tanong. Paano kung imbes na habulin ang mga sasakyan, putulin natin ang buong daloy? Paano kung sa halip na sundalo, atakihin natin ang nagpapabuhay sa kanila? Nagkaroon ng opisyal na pangalan ang ideyang yan. Noong Mayo 2026, inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Ukraine, Mikhail Fedorov, ang isang programang blokeong lohistikal. Ang layunin ayon sa kanya ay simple at nakakatakot. Gawing hindi naligtas ang pakiramdam ng kalaban kahit malayo pa sila sa harapan. Hindi lang ito salita, naglaan ng gobyerno na mahigit $113 milyong direkta sa drone brigades na napatunayang mahusay tumama sa lohistika ng mga Ruso. Pansinin ang pagbabago, hindi na sundalo sa trinsera ang target na yon. Naging target na ngayon ang gasolina, pagkain, bala, lahat ng kailangang dumaan sa kalsada bago makarating sa sundalong yon. Ang bagong yugto ay nagdala ng simpleng kadamitan na halos walang may inaasahan. Kinuha ng Ukraine ang kanilang mga drone at ginamit ito sa parang hindi inaasahan. Maghulog ng mga mina. Hindi umatake gamit pagsabog o sumisid sa target, basta lilipad papuntang kalsada, minsan 100 hanggang 150 kilometro sa likod ng linya ng labanan at maghulog ng mina sa asfalto. Ang ilan sa mga drone na ito ay may dalang mga dispenser. Ito ay parang mga lalagyan na puno ng maliliit na mina na kayang magkalat ng 12-12 ng mina sa isang pasada lang. May ulat ng bersyon na kayang magpakawala ng hanggang 48 mina sa isang bagsak. Meron ding nakakabit sa mabibigat na drone na lumilipad sa gabi. At ang paboritong sasakyan para maabot ang mga target na malayo sa likod ng linya ng kalaban ay ang drone ng Ukraine na tinatawag na FP-2. Ipinagpapalit nito ang distansya para sa kontrol, lumilipad ng 200 kilometro, kaya nitong magdala ng mabigat na karga at nagbibigay ng eksaktong kontrol sa operator. Eksakto, ibinabagsak ang kargang yon. Binanggit ng komandantang Ukrainyano ang antas ng impormasyong meron sila gamit ang isang nakakakilabot na pahayag. Alam namin ang eksaktong oras, pati na ang mga ruta. Alam namin kung anong kalsada ang gamit nila sa paglipat ng gasolina. At may masarap na irony dito. Gusto mo bang malaman kung sino ang nag-imbento ng taktikang pag-drop ng mina gamit drone? Mas maaga pa sa mismong digmaang ito? Ang mismong Rusya. Ngayon, bumabalik sa kanya ang parehong ideya sa paraang di inakalang Moscow. Bago tayo magpatuloy, kung naintindihan mo na ang laki ng nangyayari dito, gawin mo ito. Mag-subscribe ka sa channel. Araw-araw nating sinusuri ang ganitong galawan at tiyak na gusto mo itong masundan. Na yon baka iniisip mo,
Sige, pero mukhang mababaw lang ang paglalagay ng mina sa kalsada. Paano nito babantaan ang buong hukbo? At doon mismo makikita ang katalinuhan. Hindi kailangan pasabugin o sirain ang mga minang yan. Isipin mo yan sandali. Hindi trabaho ng mina na pasabugin ang truck. Ang layunin lang nito ay pahintuin at gawing hindi makagalaw. Isang analyst na nag-aral ng mga minang ito ang nagsabi na sapat lang ang laman nitong pampasabog para gawing inutil ang isang sasakyan. At ang salitang gawing inutil ang pinakapunto rito. Kasi isipin mo kung anong magagawa ng isang truck na nakahinto sa isang ruta ng supply. Hinaharangan nito ang daan. Pinipipilit nitong huminto ang lahat ng sasakyan na sumusunod sa likod. Nagiging sanhi ito ng traffic. Isang kumpol ng mga sasakyang hindi gumagalaw na siksikan sa isang bukas na bahagi ng kalsada. At ang kumpol ng mga sasakyang nakahinto ay eksaktong uri ng target na pinapangarap ng isang drone operator. Ibig sabihin, hindi na kailangan tapusin ng mina ang trabaho. Kailangan lang itong humarang sa harap ng convoy ng sapat na matagal para may ibang bagay tulad ng drone na kamikaze ang tumapos nito. Isang halos 8 halagang metal ang nagpapahinto sa mga milyon-milyong halagang sasakyan. Pag naunawaan mo yon, malalaman mong mas malala pa ang sandatang ito para sa Rusya kaysa sa akala mo. Dahil malaki ang hindi pagkakapantay-pantay dito. Isang drone na kamikaze ay umatake sa isang sasakyan ng isang beses at tapos na. Ngunit ang ilang mga mina na ikinalat sa kalsada ay nagbabanta sa bawat sasakyang dadaan doon. Hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. Hanggang may magtangkang isakripisyo ang buhay para linisin ang kalsada. Isang lipad ng drone, agad nang isinasara ang highway kahit di tiyak kung kailan bubuksan. Naintindihan na rin ito ng mga Ruso at nagpapanik na sila. Isang kilalang military vlogger na Ruso ang nagbabala na ang maliliit na mina na ikinalat ng regular sa mga kalsada ay maaaring magdulot ng ganap na pagkaparalisa ng transportasyon. Dahil kailangang paulit-ulit na ihinto ang trapiko para sa inspeksyon at pagtanggal ng mga mina. Isa pang Russian vlogger ang nagreklamo na halos 1 buwan nang sira ang lohistika na naapektuhan ng mga paghatid hindi lang sa likuran kundi hanggang sa unahang linya. At pansinin mo, mas mabilis kumalat ang takot kaysa sa mismong mga mina. Hindi mo kailangan minahan lahat ng kalsada. Ang kailangan mo lang ay lagyan ng mina ang ilan para bawat biyahe ay parang sugal sa kamatayan. Hindi alam ng driver kung aling kalsada may mina o wala. Kaya lahat ng daan ay kahina-hinala. Pero walang saysay lahat ng yan kung walang ebidensya. Maganda sa teorya, pero sigurado ka bang mapipigilan nito ang totoong hukbo? At ang ebidensya niyan ay nasa isang partikular na lugar. Ito ang pinakakongkretong bahagi ng kwentong ito. Naalala mo ba ang kalsada ng kamatayan dun sa simula? Iyan ang palayaw na nakuha ng R-280, isang kalsada na pinangalanan ng mga Ruso bilang Rota Novorossiya o Nova Russia. Ikinokonekta nito ang timog ng Rusya sa mga okupadong lungsod ng Mariupol, Melitopol at sa dulo ng linya sa Crimea. Para sa Moscow, mahalaga ang kalsadang ito dahil ito ang pangunahing alternatibo sa lupa sa tulay ng Kerch. Ang tulay na ilang beses nang pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang tamaan. At alam mo ba kung ano ang nangyari sa kalsadang ito? Noong Hunyo 2026, inilabas ni Robert Brovdy, komandante ng puwersa ng mga drone ng Ukraine, ang isang numero. Bumaba ng 71% ang trapikong militar sa kalsadang yon. Sa loob lamang ng 2 linggo, 71%. Ang pangunahing kalsada ng supply para sa buong timog ay halos walang laman. Hindi dahil sa isang hukbo na humaharang sa daan, kundi dahil sa mga drone at mina na ginagawang parang pagpapakamatay ang paglalakbay. Mga drone tulad ng nakita mo sa simula ng video. Doon lumaganap ang epekto mula kalsada sa totoong buhay. Sa Crimea, naubos na ang gasolina. Nagpatupad ng rasyon ang mga otoridad ng okupasyon, 20 litro lang bawat sasakyan at kailangan ng kupon. Sa Sevastopol, makasaysayang base ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim, nakabuhol-buhol ang mga pila sa buong kanto. Nagbenta online ang mga residente ng gasolina ng doble o triple sa dati nitong presyo. May isang detalyeng nagpapakita ng lahat. Sa simula, sinubukan ng Kremlin na sisihin ang hindi makatarungang pagkataranta ng mga tao.
Di naglawan, napilitan mismong aminin ng Ministry ng Enerhiya ng Rusya ang katotohanan. Ang dahilan ay ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Kailan aminin ng sariling kaaway ang pinsalang nagawa? Ibig sabihin, alam mong totoo ang pinsala. At heto na ang malinaw na tanong. At hindi ba gaganti ang Rusya? Hindi ba kayang ayusin ng malaking hukbo ang mga mina at drone? Dronezinhos? Ang totoo, sinubukan na nila. At bawat pagsubok ay lumala pa kaysa dati. Ang una ay halos nakakatawa. Sinimulan ng mga Ruso na pinturahan ng kanilang mga truck ng itim at puting guhit sa kakaibang mga geometric na disenyo. Agad itong makikilala ng mga pamilyar sa kasaysayan ng militar. Ito ang camouflage na kilala bilang gazelle. Ito yung ginagamit ng mga hukbong dagat sa mga barko noong unang digmaang pandigdig para lituhin ang mata ng mga tumatarget. Pero may isang problema. Gumagana yon laban sa mata ng tao na sumisilip gamit ang periskopyo. Ang mga modernong drone ng Ukraine ay gumagamit ng kombinasyon ng mga ordinaryong kamera at thermal kamera, at ang thermal kamera ay nakakakita ng init, hindi pintura. Para sa isang drone na may thermal camera, pareho lang ang itsura ng mainit na makina ng truck. Hindi mahalaga kung paano pininturahan ang sasakyan. Ang mga guhit ay basta na lang nawawala. At kapag tao ang piloto na nagkokontrol ng drone, ang kapansin-pansing mga guhit ay lalo lang nagpapadali makita ang truck, hindi nagpapahirap. Binuha ng Rusya ang 100 taong gulang na taktika laban sa isang banta na kadalasan ay hindi naman nakakakita gaya ng mata ng tao. At hindi lang sa pintura, natapos yon. May mga nagkubli pa ng mga truck ng gasolina gamit ang mga troso ng puno sa ibabaw, umaasang hindi mapapansin. Mas seryoso ang pangalawang pagtatangka kaya mas magastos ito. Inilipat ng Rusya ang kanilang mga sistema ng depensa laban sa himpapawid malapit sa mga kalsada para protektahan ang mga konboy. At may saysay naman yon. Sa teorya, may saysay naman, pero sa paggawa nito, inilagay nila ang kanilang pinakamahal at pinakamahalagang kagamitan. 10-10 milyong dolyar na sistema na lantad sa mismo mga drone na dapat sana nilang labanan. Ganyan ang nangyayari, sinisira ng Ukraine ang mga air defense gamit murang drone. Kasama na pati sa rehiyon ng Crimea. Ibig sabihin, para maprotektahan ang mga truck, inilalantad ng Russia ang pinakamahalaga nilang kagamitan. At ang ikatlong opsyon, ang tanging maaring tunay na gumana, ay natatali sa heograpiya. Posibleng takpan ng Russia ang kalsada ng anti-drone na lambat. Yung mga tunnel na gawa sa lambat na nakita malapit sa linya ng labanan. Epektibo ang mga lambat laban sa drone. Pero isang bagay ang takpan ang ilang daang metro ng kalsada. Ibang usapan na ang subukang takpan ang daan-daang kilometro ng highway. Halos imposible itong gawain, di ba? Kaya narito ang huling tanong. Kung kahit ang Rusya ay hindi mapigilan ng taktikang ito, ano ang ibig sabihin nito? Nagbago na ang kalikasan ng digmaan. Ito ay pagbabagong lampas pa sa Crimea. Sa loob ng mga dekada, iisa lang ang lohika. Nanalo ang may pinakamalakas na bomba, makapal na tangke at mabilis na misil. Iba ang ipinakita ng Ukraine. Na ang sandatang nagtatakda ay maaring ang pinakamura at pinakatahimik. Hindi man lang napapansin ng kalaban ang ibinabagsak at maliit na bahagi lang ng halaga ng truck na mapapatigil nito ang presyo nito. Kaya nakakabahala ito para sa Rusya, hindi dahil sa kahihiyan ng pagkawala ng tangke. Bilyon-bilyong halaga ng kagamitan ay maaring mapatigil ng ilang pirasong bakal sa kalsada. Wala ring malinaw na depensa rito. Ang peninsulang ipinangakong di mawawala ay hindi naman sinasalakay ng hukbo. Unti-unting sinasakal gamit ang sandatang kasya sa palad. At nagsisimula pa lang ito. Ang mga alternatibong ruta ay bumabagsak isa-isa. Ang mga tulay na nag-uugnay sa Crimea sa kontinente ay paulit-ulit na tinatamaan. Bawat linggo, lalo pang humihigpit ang pagkakagapos. Patuloy naming babantayan ang kwentong ito. Kung gusto mo talagang maintindihan ng digmaan, mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod na balita. At narito ang tanong para sa iyo. Kung ang pinakamahalagang sandata ngayon ay mura at tahimik, hindi makapangyarihan, ano ang epekto nito sa malalaking hukbo ng mundo gaya ng sa Rusya o Estados Unidos?
Mahalaga pa rin ba ang lakas ng braso tulad ng akala natin? Ilagay ang palagay mo sa ibaba, binabasa ko lahat ng komento, kita-kits sa susunod na video.